Okay, class, naintindihan nyo ba yung lesson natin for today? Oh my God, sir. Yes po. Super duper easy lang po yung topic natin for today. Kahit hindi nyo na po siya i-lesson. Okay, very good. Now, to check your understanding, we will have a surprise graded recitation as in ngayon na. Okay, first question, what is 6 times 7? Uulitin ko, class, what is 6 times 7? Sir, ako po tawagin niyo. Sir, dito din po. Alam ko po yung sagot, sir. Ako po tawagin niyo. Hindi ko alam yung sagot. Oh my gosh. Sir, hindi ako tawagin ni sir. Okay, class, kumalma kayo. Ako mismo ang magtatawag kung sino ang sasagot. Be, alam mo yung sagot? Paturo naman. Swerte mo. Akala ko ba alam mo yung sagot? Akala ko ba madali lang tong topic natin? Eh di wag. Huwag ka maghingi ng pagkain sa akin, ha? Be, alam mo ba yung sagot? Please, paturo naman, please. Ay, Be, hindi pwede. Graded recitation to. Eh di wag. Hoy, wag ka sa akin manghingi ng papel, ha? Pisip ka. Ano hindi tawagin? Magpapa-advise lang. Kasi may mga times naman, di ba, na hindi natin alam yung sagot during recitations. So, anong masasabi mo, mama, para hindi ako tawagin ni sir during recitation? Ang ginagawa ko pag hindi ko alam yung sagot, nagtataas pa rin ako ng kamay kasi ang iniisip ng teacher mo pag nag-raise ka ng hands, that means alam mo yung sagot. Pero pag hindi ka nagtaas kasi ng kamay, ang nasa isip ng teacher mo, hindi mo alam yung sagot. Kaya automatic, ikaw yung tatanungin, ikaw yung tatawagin na magre-recite. Ganun lang. Sir, alam ko na pala yung sagot. Alam ko na yung sagot. Oh my gosh, ang daming hindi nag-raise ng hands, sir. Baka naman sila yung tawagin mo. Alam ko yung sagot. Alam ko yung sagot. Okay, Ralph? Ay, Yes, Ralph, ikaw. You're raising your hand eh. What is 6 times 7? ako, sir. Yes, ikaw nga.